Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Salamat sa Panginoon. Praise God. At muli tayong magkakasama, mga kapatid. Online. Praise God. Thank you, Lord. Tutuloy natin ang ating pag-aaral. Akala ko kasi ngayon yung meeting namin, kaya 14 yung schedule namin ni Gab. Praise God. So, salamat sa Panginoon at tayo muling pinagkalooban ng pagkakataon mag-aral at matuto, mga kapatid. Ayun sa kalooban ng Diyos. So, sa gabing ito, mga kapatid, habang hinihintay natin yung mga kasama natin ay marapatin natin siguro na dumulog sa pananalangin. Ganda na lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Dahil kailangan natin ng Diyos. Wala man problema, kailangan natin ng Panginoon. Amen. Lalo na pag tayo mayroong pangangailangan, pagsubok. At higit sa lahat sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay kailangan natin ang gabay ng Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, mga kapatid. So, sa hindi pagtatakal tayo manalangin, mga kapatid, sa gabing ito. Praise God. Let us pray, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong kagandahang loob. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin. Ikaw lamang ang nagpakilala sa amin ng mga bagay na yan, Panginoon, ang tunay at totoo, Panginoon. Lord, muli kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan na tunay ngang wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoong Diyos. Umaasa kami sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami na malinisan ang aming mga sisidlan. Pagkalooban mo kami ng karunungan, kaunawaang nagmumula sa iyo. Dalangin ko ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, lalo tigit sa aming pag-aaral. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, samahan mo po kami at tulungan mo kami, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo upang ang kaaway, Panginoong Diyos, Lord God, ay hindi manaig, Panginoon. Upang ang binhi na yung mga salita ay manahan sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord God,
lukuban mo kaming lahat ng pag-iingat mo, kapayapaan, kagalakan, Panginoong Diyos. At Lord God, ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Salamat, salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa gabing ito. Lord, we claim the victory, Lord, as we give you all the glory, honor, and praise. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Sa ating Tuesday Mana. Ngayong gabi, May 7, 2024, ay tinatalakay natin yung the life in the faith. Okay, ang buhay natin sa pananampalataya. O ang buhay sa pananampalataya. Dahil minsan wala tayo sa pananampalataya noon, meron tayong sariling buhay, mga kapatid. Amen. Hindi ko alam kung anong buhay yung direksyon natin, pero hindi kagaya ngayon na nasa pananampalataya tayo, mga kapatid. Masasabi nating nariyan ng Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Ito yung pangatlong pagtalakay natin, mga kapatid. Amen. At ang teksto natin ay nasa 2 Corinthians chapter 13, verse 5 and 6, mga kapatid. Ito pa rin, Okay, so kailangan nating basahin, mga kapatid. Sabi dito, examine yourselves as to whether you are in the faith. Okay. So ang concern ay kung yung buhay natin ay nandoon pa sa pananampalataya. Nandun pa ba tayo? Okay. So yun yung kailangan nating examinin araw-araw, mga kapatid. Dahil pag wala yan, hinahayaan na lang natin, di natin namamalayan, baka mayroon na tayong direksyon na ibang patutunguhan, mga kapatid. Kaya lagi yan araw-araw, i-evaluate natin yan bago matulog, mga kapatid, para pag nakita natin yung kakulangan natin sa Panginoon, amen, ay mahingian natin ng tawad at makita natin kung tayo'y nakagawa sa Panginoon ay meron tayong patuloy na itutuloy sa buhay na ito, mga kapatid, at pag-iibayuhin pa. Okay? So, yun yung examine natin lagi na, mga kapatid. Huwag yung katabi natin. Okay, so, pagbati sa inyo dyan sa UPCIFF, mga kapatid, sa ating lahat. Okay, so examinin natin ang sarili natin. Ayan, dyan tayo maging busy, mga kapatid. Okay, kung nasa pananampalataya pa tayo. Praise God. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are reprobates or disqualified. But I trust that you will know that we are not reprobates or disqualified. Salamat sa Panginoon. Nawa ay hindi tayo mga reprobates, mga kapatid. Amen. So salamat sa Diyos. Amen. Nawa nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Amen. Sa ating pag-aaral. At kung hindi man, manatili lang tayo sa Panginoon at maaayos din ang lahat, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So yan ay personal nating gampanin bilang mananampalataya. Na-examine natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Okay? Kahit wala sa presensya ng mga leader natin sa church, walang ating pastor, yan ay isinulat sa mananampalataya. Okay, dahil mas alam natin yung maghapon natin. Okay, ang buong araw tayo pong nakakaalam, mga kapatid. Amen. Kaya yan dapat ang ating babantayan, titignan, kung tayo pa ba ay nasa pananampalataya, mga kapatid. Kaya naipaliwanag na sa atin na magkaiba yung pananampalataya mo sa tinutukoy ng Biblia na pananampalataya.
Okay, yung pananampalataya natin, personal o paniniwala natin ay hindi nangangahulugan na siya ang pananampalataya na tinutukoy ng Biblia. Pwedeng iba, mga kapatid, okay? At nawa malinaw sa atin yan na hindi porket may pinaniwalaan tayo ay patunay na yan ay pananampalataya na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid. Dahil ulitin ko, ang Biblia ay nagtuturo lamang, meron lamang iisang pananampalataya, ngunit tayo nga ay merong iba't ibang paniniwala, mga kapatid. So, ang una nating napag-usapan, mga kapatid, ay ang bilang buhay sa pananampalataya. Nabubuhay tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng buhay din natin spiritually. Okay? The life in the faith, mga kapatid, ang buhay sa pananampalatayang ito, ay nabubuhay din tayo spiritual, mga kapatid. Yan. Kaya, yan din yung lagi natin titignan, mga kapatid, no? As we examine ourselves according to the Bible. So, ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ngayong May 7, ay pag-usapan natin ang isang uri pa ng buhay na masusumpungan sa pananampalataya. Okay? Hindi lamang tayo nabubuhay spiritually sa pananampalataya, kundi obviously, kapag tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, kailangan, mga kapatid, we live by faith. Okay? Kung tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, kailangan ay lubos din ang pamumuhay natin na ayon sa pananampalataya. Okay, huwag kayong maguluhan na. Okay. Kung ikaw ay nasa pananampalataya, yan, kailangan ikaw ay nabubuhay rin sa pananampalataya. Amen. So, kailangan nating i-examine yan. So, as we examine ourselves, if we are in the faith, ay tinitignan natin yung buhay spiritual natin, na pag-usapan natin yan 2 beses nakaraan, mga kapatid. At ngayon naman, ang buhay sa pananampalataya, kailangan nabubuhay rin tayo sa pananampalataya. Ayan, mas malinaw yun, mga kapatid, no? Ang buhay sa pananampalataya ay kinakailangang nabubuhay rin tayo sa pananampalataya. Hindi magulo, ano, mga kapatid? Ang buhay sa pananampalataya ay kinakailangang nabubuhay tayo sa pananampalataya. Dahil hindi pwede na ikaw ay ang buhay mo sa pananampalataya ay nabubuhay sa hindi pananampalataya. So yun yung i-check natin, mga kapatid. Okay? At ito yung mga paalala ito. Mga talakay natin, mga kapatid, na dinadala tayo sa direksyon ng Panginoon. No? Maaaring pag lumihis tayo ay nilalagay tayo sa sa tamang direksyon. Kaya sa iba ito po ipaalala at ito ay aralin naman sa mga ilan, mga kapatid. So, kailangan mabuhay din tayo sa pananampalataya kung tayo ay nasa pananampalataya. Ang perfect example, mga kapatid, na mga naunang believers, o pag sinabing the perfect example of believers that live by faith, ay hindi yung mga tao na nakikita, hindi yung mga nasa paligid natin. Ayan. Okay, hindi po yan. I'm sorry lang po kung if you find yourself as example or the paradigm, mga kapatid, hulmahan ka ng mananampalataya. Dahil the perfect example, mga kapatid, ay ulitin ko, hindi tayo. Kung hindi, mga kapatid,
yung mga naunang mananampalataya mula lumang tipan, mga kapatid, hanggang sa bagong tipan sa early church. Okay, kaya, meaning to say, ang pinaka-perfect example of believers that live by faith can only be found in the Bible. Ayan, yun ang pinaka-tinitignan natin, mga kapatid. Inilalagay natin yung sarili natin. Okay? At tulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya dito sa Book of Hebrews ay mababasa natin yung mga salitang through faith, by faith. Ilang beses yan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil, ulitin ko, marami nga actually, marami sa atin, Ang church dito sa Santa Cruz, 15 years na. Pero nakikita ko, dito sa pamumuhay sa pananampalataya, marami pong nag-struggle dito. Okay? Marami. O halimbawa na lang, pag may sakit, mga kapatid, gamot ka agad yung takbuhan ng iba, di ba? Okay, di ba? Yan ang halimbawa, mga kapatid. Pero kailangan sa buhay mananampalataya, bigyan din natin ang Diyos ng daan. Okay? At yan ang problema, mga kapatid, sa dalawang sides ng buhay natin. Na mahirap mabuhay sa pananampalataya, minsan pagsagana. Ayan, marami. Dahil hindi nila alam gamitin kung para saan yon. Buhay na masagana sila. At sa pagsubok naman, sa problema, minsan yun din. Hindi nila alam gamitin yung buhay nila sa pananampalataya dahil minsan kung saan-saan na tayo tumatakbo, mga kapatid. Okay, kaya ito po ay pagtuturo sa atin na bilang mga taong nasa pananampalataya, kailangang mabuhay din tayo sa pananampalataya. Okay? Medyo ito, mga kapatid, no? Kailangan nating bigyang linaw ito. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, kaya nga sabi ko, nandito sa Biblia yung example. Yung pilit nating tinutularan, mga kapatid. Okay? From time to time, naririnig natin, nababasa natin, naituturo ulit sa atin, dahil yan ay nagpapaalala sa atin na sa Biblia natin malalaman. Kaya napakahalagang makinig, magbasa, mag-aral ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya pag may magsabi sa inyo, yan, bulong ng kaaway, mga minsan ganito, hindi nyo namamalayan. Biblia ka ng Biblia, hindi ka naman maayos. Yan, mga bulong ng kaaway yan. At ikaw naman, maniniwala ka dahil, o nga naman, di naman ako talaga maayos. Mali-mali nga ako eh. Ayun, mga kapatid. Huwag kayong makikinig doon. Okay? Sinabihan ako noon ng gano'n, nasubukan ko po, mga kapatid. Ikaw, Bible ka ng Bible. Kaya nga, naisip ko, sabi ko na lang sa sarili ko, mas mahirap ka ako pag hindi ako mag-aaral ng Biblia. Dahil ngayon pa nga, nag-aaral ako ng Biblia ay di tayo perfecto, mga kapatid, di lalo na pag wala ang salita ng Panginoon. At yun ang sinabi ko sa kanya nung ikaw nga, Bible ng Bible. Ang sabi ko sa kanya, mga kapatid, ito, mga kapatid, kaya pa nga ako nag-aaral eh. Dahil gusto kong mailagay yung buhay ko ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun yung sinabi ko sa kanya. Yung nagsabi sa akin noon, mga kapatid, ay parang hindi naman maayos na yung buhay niya ngayon. Dahil, mga kapatid, dapat lalo nating encourage yan. Pag may nakikita tayong porsigido sa Bible, nag-aaral, encourage natin, maganda yan, tuloy mo yan. Hindi yung tayo pa yung mag-instrumento ng kaaway, mga kapatid, na
Huwag nang mag-aral dahil nga naman magkakamali tayo, nagkakasala, hindi tayo perpekto. Paano na lang mga kapatid? Kaya lalo dapat tayong, mag-aral. Lalo tayong magbasa. Okay? Yung mga matatagal na, sila lalo yung nagbabasa na. Nagbabasa lalo. Alam niyo kung bakit? Dahil nakakalungkot habang tumatagal, mawala ka sa Biblia. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya, mas matagal ng mananampalataya, sila pa yung mas nakikinig sa pagtuturo. Sila pa yung mas nakikinig at nag-aaral maigi mga kapatid. Amen. Nagbabasa. Dahil nga kinakailangan luminya tayo ayon sa buhay ng mananampalataya sa Biblia. Dahil questionable ang kaligtasan natin kung sasabihin natin tayo yung relihiyon o church sa Bible na iba naman yung landas ng buhay natin. Kaya nga, i-examine natin yung sarili natin, mga kapatid. Okay? So sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Sabi niya, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Dapat pumasok tayo sa level na yan, mga kapatid. Okay? Dapat hindi yung faith natin na hindi lamang naniniwala ako isang araw magkakaroon ako ng bahay, isang araw ay magkakaroon kami ng garahe na maraming sasakyan, matatapos ang mga anak ko sa pag-aaral at hindi lang dapat ganyan ang pananampalataya. The greatest level of faith na kailangan ma-achieve natin ay nabubuhay na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Yan mga kapatid. At dito maraming medyo mapapaalalahanan at yung iba siguro ay tatamaan mga kapatid. Dahil kailangan ang buhay natin ay ganito na mga nasa pananampalataya. Who loved me and gave Himself for me, sabi. Alam niya na mahal siya ng Diyos at binigay niya yung sarili niya, kaya madaling ibigay, mga kapatid, sa Panginoon ang buhay. Dahil yung mga taong hindi marunong magmahal sa hindi sila mahal ng Diyos. Teka lang, parang nawala. Ayan. Meron na. Parang nawala kanina. Kayang ibigay ni Paul yung buhay niya, mga kapatid, at nabubuhay siya sa pananampalataya dahil alam niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon at alam niya na binigay ng Panginoon yung buhay niya sa kanya. Okay? Kaya kapag ikaw alam mo na binigay ng Panginoon yung buhay niya para sa iyo at alam mo kung gaano kanya kamahal, ay sigurado mga kapatid, wala ka nang ititira sa sarili mo. Amen. Kaya nga yung buhay nila, makikita nyo sa Bible, ganun na lang. Talikuran ng trabaho, talikuran ng pamilya, at talagang 100% na pag binasa nyo, mga kapatid, sa Biblia ang ministeryo nila at pamumuhay, talagang inalay nila ang sarili nila sa Panginoon. Kaya nga wala na silang dahilan na tumalikod. Di ba, naipangaral ko na yan dati? Bakit hindi makapag-quit ang mga mananampalataya noon? Bakit sila makakapag-quit? Iinalay na nila yung buhay nila. No one can quit in God's service when you already offered yourself to the Lord, mga kapatid. Amen. Kaya iyan, ganyan sila. Okay? Hindi yung, ngayon kasi, ayan, medyo merong konting sermon to mga kapatid, ha? Ngayon kasi, nasa pananampalataya, pero konting problema kung saan-saan na pumupunta. Ayan, mga kapatid, no?
Yan. Kaya nga, sa Biblia, iba talaga ang buhay nila doon. Oh, diba? Bibihira yung pupunta kung saan-saan. Actually, wala na nga silang ibang pupuntahan eh. Oh? Dahil nung naging mananampalataya sila, nabuhay sila sa pananampalataya, tingnan nyo, they are they're the ones na mga talagang example tungkol sa buhay pananampalataya. Iniwan nila, mga kapatid, ang ari-arian nila. Tininda nga nila eh. Ayan, mababasa niyo sa Book of Acts chapter 4, Book of Acts chapter 5, mga kapatid. So, ganun yung level nila. No? So, talagang paglilingkod sa Panginoon, na lahat ng bagay na pwedeng makahadlang ay talagang tininda nila yung ari-arian nila. Okay? Mga bahay nila, mga kapatid. Kaya pag nag-church service sila, Brother Gabi, walang magsabi, mauna na ako Paul. Mauna na ako dyan. Kasi sa bahay namin, wala magpakain ng aso ko eh. That time, wala na silang ganun, mga kapatid. Nakasentro talaga yung buhay nila sa Panginoon. Okay? At ang ginagawa ng Diyos, kung ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, lahat ng pangangailangan nila, mga kapatid, ay tinulungan sila ng Panginoon. Okay? Kaya tayo minsan nahihirapan ngayon. God, hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Ayan, power restored. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So ulitin ko, mga kapatid, minsan tayo ay nasa pananampalataya na ang nakakalungkot, marami ang hindi pa rin nabubuhay sa pananampalataya. Okay. So, totoo lang. Konting problema, karamdaman, mga kapatid, pagbo-boyfriend, girlfriend, wala na, kanya-kanya na, sari-sarili ng landas, mga kapatid. No? Ayan. Hindi na kinukonsulta sa Panginoon. Naghahanap ng trabaho, mga kapatid. Di ba maganda kung talagang lahat ng yan ay naaayon, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos? Kaya, pag ang tao ay tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, ikaw ay yung ginawa mo, natanggap mong tagumpay, amen, ay sa Panginoon, yung blessing, masasabing blessing, ay sa Panginoon talaga. Mga kapatid, ibang kilos yan sa church. Pag pinagaling ka ng Panginoon, ibang kilos yan sa church, mga kapatid. Pero ngayon, ayan, ito, pansinin nyo sa church, minsan, hindi makapagpuri. Okay, dahil inaamin nila na hindi talaga galing sa Panginoon kung hindi sa sarili nilang paraan. Ayan.
Yan po ang totoo. Kasi kung alam mo galing sa Diyos, walang-wala ka, may tinanggap ka sa Diyos, talagang ibang worship mo sa Panginoon. May karamdaman ka, pinagaling ka ng Panginoon. Ibang worship mo sa Panginoon, mga kapatid. O, iti-testify mo. Okay? Pero lahat yan, mga meron tayo, sabihin mong blessing, no? Ibang kilos mo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, dahil alam mo na ito'y galing sa Kanya. Pero nga, kung alam mo na hindi ito bunga ng pananampalataya, mga kapatid, iba rin ang kilos niyan. Ayan. Kaya nga may pagmamayabang, may pagmamalaki ang galaw niyan, mga kapatid, dahil alam nila na diskarte nila yun Okay, mga kapatid. Paraan nila yon. Kaya wag po tayong ganoon. Kaya nga kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya dahil pag nabuhay tayo sa pananampalataya, alam natin kung saan galing yun, mga kapatid. At wala tayong pagmamalaki, mananatili tayong naglilingkod sa Diyos kung alam natin na yan ay bunga ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kung sabi, hindi, Pastor, di ba galing naman lahat sa Panginoon? Galing, di patunayan mo. Makita sana namin yung talagang excitement mo at kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon kung pinagaling ka nga ng Panginoon, kung tinulungan ka ng Diyos, at Diyos talaga yung gumawa sa buhay mo. Okay? Mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Ito'y paalala sa atin, nabubuhay na po tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Amen. Okay? Kahabagan tayo ng Panginoon. Dahil kailangan natin ng uri ng pananampalataya na ayon at nagmumula sa ating Panginoon. Teka lang, Pastor, narinig ko kanina, tininda yung mga ari-arian, gusto ba ng Diyos na maghirap kami, Pastor? Gusto ba ng Diyos na wag na kami magtrabaho? Gusto ba ng Diyos na hindi na kami mag-aral? Hindi ko po sinabi yun, mga kapatid. Mag-aral kayo. Sana ay yung kurso na yan ay hindi makahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon pag natapos mo at naaayon sa buhay pananampalataya, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Yung trabaho, di magtrabaho kayo. Basta yung trabaho natin, mga kapatid, ay talagang hindi tayo ilalayo sa pananampalataya, bagkus tayo maging pagpapala pa, nakakadalo tayo sa gawain. Amen. At yung itsura natin ay buhay pananampalataya pa rin. Kahit sa trabaho. Yan ay mga kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Maraming mga istorya dyan. Nung una iba ang trabaho nila, pero nung nabuhay na sila sa pananampalataya, naglilingkod na sila sa Diyos, naghanap sila ng ibang trabaho. Dahil alam nila, mga kapatid, na marami yan, mga mayayaman sa atin noon, mga kapatid, na noong naglingkod na sa Panginoon, tinigil nila yung business nila. Gumawa na lang sila ng iba. Dahil, siyempre, nung wala pa tayo kay Lord, basta pagkakitaan, blessing noon Diba? Pero pag nasa pananampalataya ka na, nabubuhay ka na sa pananampalataya, alam mo na mga kapatid, yung buhay na talagang tinatahak mo patungo sa pananampalataya o palabas sa pananampalataya. So, napakadelikado kasi ng ating sariling paniniwala. Okay. Kaya kailangan ang pananampalataya natin na yan ay nagmumula sa ating Panginoon. Nakalinya, mga kapatid, sa pagtuturo ng Panginoon. Mahalaga yan. Okay, dahil yung paniniwala natin, kaya nga may nawawala Kaya may naliligaw dahil sa sarili nilang paniniwala. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Delikado yung sariling paniniwala. At actually, mga kapatid, hindi mo na kailangan ng pananampalataya para mawala. Di ba? Pag maglingkod ka sa Diyos, kailangan mo magtiis, kailangan mo manampalataya. Pero para mawala, hindi mo na kailangan, napakadali. Okay, napakadali.
O, kahabagan tayo ng Panginoong Diyos. So, kailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang nagmumula sa Panginoon at nakalinya sa pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, sumagot naman kayo dyan. Meron na bang sound? Baka mamaya wala pa ring sound. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 2. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Looking unto Jesus, sabi dito, the author and finisher of our faith. Okay, tapusin natin. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Okay? So, tumingin daw tayo kay Jesucristo, siya yung author. Kaya kailangan yung pananampalataya natin ay ayon sa author. Amen. Ng ating pananampalataya. Okay? Kaya kailangan yon. I-check natin yan. Yung bang pinaniniwalaan mo favor sa, nakalinya sa author of our faith. Yan. Marami pong nawawala. Maraming naliligaw dahil meron silang sariling paniniwala. O kaya parang ganyan, sa church nga, isa lang yung nagtuturo. Pero meron silang sariling diskarte sa pagpupuri, sa pagbibigay, sa paglilingkod, dahil meron silang sariling personal na pangunawa, yun yung sinusunod nila. Na hindi po pwede yun dahil kaya nga kami nagtuturo para magkaroon tayo ng unity of the faith, sinasabi. Magkaisa ng paniniwala at pananampalataya. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon na dapat nakalinya yan sa author of our faith. Yung faith natin nakalinya sa author ng pananampalataya, which is the Lord. Na yan ay nakalinya rin naman, hindi yan again, sa Biblia dapat, na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Okay? Ang author ay ang Panginoon, ang pinagmumulan ng pananampalataya, ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung totoong ang tao ay mananampalataya, lalong nainggan yung makinig ng Word of God kasi nadadagdagan siya ng pananampalataya. Kung totoong nabubuhay na siya sa pananampalataya, excited yan mga kapatid sa Word of God. Ito, meron mga kapatiran, si JR, yan, napatunayan ko na yung sinasabi ko sa inyo. Ako, pag-usapan natin ng Word of God, mga kapatid, ay, kaya ko yan hanggang umaga, walang tulugan. Buhay na buhay yung dugo ko, mga kapatid. Si JR, yan, nakasama ko yan nung pumunta kami sa gawain ng tatay. Nagbiyahe kami dito. Tuloy-tuloy, wala na kaming tulog, mga kapatid. Wala kaming tulog. Gabi kami umalis dito. Umalis kami doon ng gabi. Nakatulog na lang siguro kami nung pabalik na dito ng gabi. Yun lang ang tulog namin. Pero siya, nakikita ko, inaantok Pero ako talaga, mga kapatid, ayan, lalo pag sa gawain, buhay na buhay yung dugo ko niyan. Naka-alerto yan. Nakataas yung antena ko, mga kapatid. Hindi sungay, antena ko, nakaangat yan. Dahil, ang buhay mo na nabubuhay sa pananampalataya, pag may Word of God yan, lalo, nag-aan yan. Si Gabi, alam ni Gabi yan. Okay? Kailangan ganun tayo, excited tayo sa Word of God. Mga kapatid, dahil doon nagmumula ang pananampalataya ang tanong ko, pag hindi ka excited sa Word of God, hindi ka nakikinig ng Word of God, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa, saan galing yung pananampalataya mo? Yun ang tanong doon, mga kapatid. Kaya nga, duda ako sa pananampalataya ng iba dahil hindi naman sila nakikinig. Saan galing pananampalataya mo? Yun, sa sarili mo yun. Galing lang sa sarili mo kasi meron kang sariling unawa, meron kang... Mali yun, mga kapatid. Okay? Kaya nga tayo merong pastor, kaya meron tayong tagapagturo.
Ito ay mayroong mga ngaral, mga kapatid, okay? Na dapat ang pananampalataya natin, sabi ng Biblia, nakalinya sa author and finisher of our faith, nagmula sa Panginoon, at ang source ay ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Napakahalaga niya ang pananampalataya. Okay? Ang daling sabihin pero yung buhay mo ba talaga nabubuhay ka sa pananampalataya? Okay? Bunga ba ng panalangin? Yang meron ka, mga kapatid? Kasi pag bunga yan ng pananampalataya, tinanggap mo, nakuha mo, mga kapatid, pag naglingkod yan sa Diyos, lalo talagang makikita mo yan, na excited, lalong talagang, pag ganun, mga kapatid, paangat. Okay? Paangat. Kasi alam mo kung saan galing yung source mo Pero pag hindi galing sa pananampalataya, mga kapatid, wala yan. Pag ganyan, stagnant yan, mga kapatid. Hindi maayos. Okay. Pero kung lahat alam mo, bunga yan ang pananampalataya mo sa Diyos, mga kapatid, nako, ibang level niyan, mga kapatid. Ibang level. Sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, makikita mo yan, mga kapatid. Very visible ang taong nabubuhay sa pananampalataya. Kitang-kita yan. Okay? Kitang-kita yan. Hindi yan sa, pastor, naniniwala ako ganito, pastor, naniniwala ako ganyan. Hindi yun. Kaya ko din yun. Kaya ko din yun. Yan, ganyan, yan, ganun. Kaya ko din yan. Pero yung ikaw mismo, ikaw ba, nabubuhay ka ba talaga sa pananampalataya? Yung trabaho mo ba ay talagang bunga ng pananampalataya at nakalinya sa salita ng Panginoon? Yung kurso, yung ginagawa natin, mga hakbang natin, mga kapatid, o kahabagan tayo ng Diyos. Napakahalaga ng pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ang kaloob or manifestation, sabi ng Bible. Pero tinatawag natin na lang itong gift sa Biblia. Tingnan niyo kung gaano kahalaga ng pananampalataya. This is the proof why faith is so vital, is so important, mga kapatid. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 12, nabanggit doon yung manifestation of the Spirit. Or, para mas madaling maunawaan, the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. At isa sa kaloob, mga kapatid, isa sa gift or manifestation of the Spirit, among the gift of wisdom, words of knowledge, miracles, ay yung pananampalataya. Sa Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, pag ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, i-check mo ito lagi. Itong i-check mo. Kaya, I'm talking about napakahalaga ng pananampalataya at ito yung pruweba. Nasa gift, nasa manifestation of the Spirit. And then, we will find out, mga kapatid, also, in Galatians chapter 5, kung di ako nagkamali, verse 22 to 23, sa fruit of the Spirit, ay nandoon din, along with love, joy, peace, long-suffering, gentleness, yung faith. Okay? Kaya yung mga nagsasabing meron silang Holy Ghost, wala tayong lusot Dahil sa manifestation, merong faith. Sa fruit, kaya nga, kung wala kang gift of faith, at least sana meron tayong fruit. Ano mga kapatid, no? Merong alternatibo, no? O kaya kung wala sa iyo yung fruit of the Spirit na faith, at least sana merong gift of faith. Okay. Na ang point niya, napakahalaga talaga ng pananampalataya. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na pwedeng mag-manifest, maging kaloob ang pananampalataya
at maging bunga ang pananampalataya dahil gusto ng Panginoon na habang nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, questionably, di ba, minsan pag may Holy Ghost tayo, tapos ching 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 chung 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 chang, ching 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 chung chung chang, tapos may sariling diskarte, mga kapatid. Hindi nabubuhay sa pananampalataya. Baka hindi Holy Ghost yun kung hindi ching ching chung chung ching chung chang. Kasi ching chung chung chang, ching chung chang, kamo eh. No? Ako talaga, dito sa church, mga kapatid, dito sa atin, basta mayroon ako narinig ng speaking tongues, mga kapatid, ang tinitingnan ko yung resulta. Kasi pag may Holy Ghost yan, may resulta yan. May resulta yan. Sinasabi ko nga sa kanila hindi pwede nag-speaking tongues ka sa church na andyan pa rin yung mga kaaway mo. Nasubukan ko nga, niyakap-yakap ko pa sila mga kaaway ko Yung mga maaway pala sa akin. Alam ko yung may Holy Ghost Nung na-Holy Ghost ako, nakita ko yung maaway sa akin, niyakap ko nga mga kapatid. Hello, mga kapatid, dyan pa ba kayo? Kaya nyo pa? Kaya hindi yan sa ching-chung ching-chang-chang, mga kapatid mga kapatid. Buhay pananampalataya. Dinadala tayo ng Diyos sa pananampalataya. Napakahalaga. Okay, bantayan natin. So, examine yourself, sabi ng Bible, kung nasa pananampalataya pa tayo. Dahil napakahalaga ng pananampalataya. Makinig tayong lahat, mga kapatid. Makinig tayong lahat. In Romans 14, verse 22 to 23. Okay, do you have faith? Sabi dito. Have it to yourself before God. Kailangan meron ka niyan sa harap ng Panginoon. Happy is he or blessed is he who does not condemn himself in what he approves. Verse 23, mga kapatid. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. Ito, mga kapatid, bakit kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya? This phrase, this line, mga kapatid, it says, for whatever is not from faith is sin. Kaya mag-ingat tayo dahil ang akala nating kasalanan ay pagnanakaw lang, yan, pagpatay. Pastor, di naman ako nakapatay. Hindi ako nagkasala. Ayan. Kung ikaw ay nabubuhay na sa pananampalataya, check mo. Hindi ka nga nakakapatay, pero yung buhay mo ay wala na sa pananampalataya. Delikado yan. Dahil whatsoever is not of faith is sin. Okay? Mga kapatid, kailangan yan. Mahalaga yan, pananampalataya. Kaya pag magdidesisyon ako, hindi ako basta-basta, mga kapatid, nagdidesisyon. Hindi basta-basta. Laging may daan ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kunting problema, hindi, ganito, punta tayo doon. May kunting problema, hindi, punta tayo doon. Sandali, bigyan natin ng daan ng Panginoon. Okay? Para saan yung Espiritu Santo na tinanggap natin na merong kaloob ng faith at merong bunga na faith kung hindi rin tayo mabubuhay sa faith? Amen. At lahat, ulitin ko, lahat ng mga taong nabuhay sa pananampalataya sa Biblia ay hindi pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi pinabayaan ng Panginoon. At kung ang Diyos, may nagtanong sa akin, Pastor, bakit kung tayo yung church sa Bible, bakit sa kanila ganito na lang ang milagro, ganito na lang, ganito, ganyan, ganyan. Parang ang aktibong-aktibo ng Diyos sa buhay nila, no? Doon sa Biblia. Sabi ko, ganon din ba tayo sa Biblia? Sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Mga kapatid,
Kaya bang iwanan ang lahat sa buhay mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kaya yung iba, alam nila kung saan na sila tatakbo eh. Kaya yung mga taong hindi nabubuhay sa pananampalataya, ibang tinatakbuhan nila. Iba ang tinatakbuhan nila. Dahil alam nila, hindi sila diringgin ng Panginoon. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang direksyon. Napakahalaga. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Nang tapos silang sulatan ng unang sulat, ito yung paalala sa kanila mga kapatid. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy. For by faith ye stand. Dapat nakatayo tayo dahil sa pananampalataya. Kaya, bilang nabubuhay sa pananampalataya, yan yung palakasin natin. Yan yung dalangin ko sa inyo dito sa church, mga kapatid. Ng paglago spiritual, paglago sa pananampalataya. Amen, mga kapatid. Dahil dyan tayo tumatayo. Okay? Pag nawala na yan, mga kapatid, nako, dahan-dahan na yan. Pag nawawala na ng pananampalataya ang tao, tingnan nyo yung pagpupuri niyan, mga kapatid, dahan-dahan na rin yan. Dahan-dahan, yung pagbibigay, mamaya wala na rin yan. Yung excitement sa Word of God, dahan-dahan na yan. Okay? Lalo na mamaya, ipasulput-sulput na lang yan, mga kapatid, sa paglilingkod. Huwag mo namang sabihin na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya na hindi ka excited sa paglilingkod sa Diyos. Huwag naman ganon. Dahil ang totoo, pag nabubuhay ka sa pananampalataya, lahat niyan, alam mo, may bunga ang ginagawa mo sa Panginoon. Amen. Yung pagpupuri mo, may tagumpay dyan, mga kapatid. Pakikinig mo ng salita ng Panginoon, encouragement yan sa ating mga kaluluwa, pagkain yan. Sabi nga at nakakaragdag ng pananampalataya. Amen. Ang pananalangin. Amen. Okay, ang pagbibigay. Alam mo na may bunga yan. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, mga kapatid. Amen. Lahat ng bagay, alam mo, punong-puno ka ng pag-asa. Kaya kailangan dyan tayo nakatayo. Amen. Meron tayong pananampalataya. Kalabitin mo yung katabi mo dyan sa UPCIFF. May pananampalataya ka ba talaga? Okay. Dyan tayo nakatayo, mga kapatid. Amen. Actually, panglaban pa nga yan sa kaaway eh. Isang panglaban yan. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Tingnan nyo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hinahanap niya yung kaya niya sakmalin. Imposible naman ang sakmalin niya yung mataas yung pananampalataya. Okay? Alam niya, mga kapatid, yung sasakmalin niya. Pag-aralan niyo yung leon, mga kapatid. Sa geographic, napapanood natin, mga kapatid. No? Hindi nila inaatake yung nasa harapan. Dahil nandoon yung mga malalakas. Minsan nga, napanood ko rin, inatake nila yung malakas. Yung leon ng kawawa, pinaglaruan. Pinaglaruan, mga kapatid, yung leon. I'm talking about the king of the jungle, Pinaglaruan. Pero mostly kasi, ang atake ng leon, yung nasa likod. Dahil nasa huli yung mga nanghihina, nasa huli yung may sakit, at madali na lang yan, sugudin ng mga predators, pag nakakita sila ng advantage sa mga prey, mga kapatid. Okay, naghahanap yan. Tingnan ninyo, Pero sabi sa verse 9, resist him. Okay? Steadfast in the faith. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. I tell you, lalo ka dapat, mga kapatid, mag-desire ng Word of God. Amen. Makinig, mag-aral, magbasa. Dahil kailangan dyan, mga kapatid. Stand firm. Pag sinabing steadfast in the faith. Standing firm in the faith.
Yun yung panglaban natin sa Kanya. Okay? Sabi nga sa armor ano yun shield of faith. Paano na lang pag wala kang pananampalataya? Nako, talagang baka hindi ka lang paglaruan ng kaaway. Baka gamitin ka pa ng kaaway. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Pastor, ako hindi. Hindi. Ako hindi. Anong ikaw hindi? Si Pedro nga ginamit Okay. Tingnan yung lumabas sa bibig ni Pedro, hindi kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Sandali demonyo ka. Lumagay ka sa likod ko, Satanas ka. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Dito sa atin, nagbabantay talaga ako. Mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pag wala kang pananampalataya, bukod sa kaya kang atakin ng kaaway, baka gamitin ka pa ng kaaway. Magsalita ng salita na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pag yan ay pinaniwalaan, pag yan ay tinanggap, katulad ng sinabi ni Pedro, anong masama? O Panginoon, hindi naman yan mangyari sa iyo, Panginoon. Nandito ako pagtatanggol kita. Yan lang. I paraphrase it, mga kapatid. Hindi pwede ang kalooban nga ng Diyos ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo itong katawan ni Kristo sa ikaliligtas natin. Hindi pwedeng hindi siya mamatay. Sabi ng Panginoon kay Pedro Ayan. Nilagyan ni Satanas ng sasabihin si Pedro. Okay, kaya mag-ingat po tayo. Kailangan tayo ay matibay, matatag sa pananampalataya. Okay? Laging walang imposible sa Panginoon, maaayos ang lahat, may solusyon sa Panginoon, may gagawin ng Diyos, mga kapatid, magtiwala sa Panginoon, mga positive na bagay, mga kapatid. Ang bukang bibig. Amen. At kailangan natin, dito tayo magtatapos, mga kapatid, ng isang uri ng pananampalataya na tayo ay susunod at gagawa sa kalooban ng Diyos. Okay? Kailangan natin, hindi lang yung palakihan ng imagination na ito, ang pananampalataya ko ay ganito, mula dito hanggang doon, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Marami, madaling sabihin yan, mga kapatid. Pero ang totoong pananampalataya ng pakikinabangan nating lahat ay ang pananampalatayang itutulak tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. O yung may gawa, mga kapatid. Okay? Nawa yung pananampalataya natin ay ginagawa tayong masunurin. Pinapagawa tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Dahil ang gusto ng kaaway, makinig kayong lahat. Ang gusto ng demonyo, maniwala ka lang na mayroong Diyos. Kasi yun yung pananampalataya ng kaaway. Merong Diyos, alam niya. At yun ang gusto ng kaaway. Maniwala ka lang na merong Diyos. Okay na. Okay. Na kagaya niya, naniniwalang merong Diyos pero walang pagsunod sa Diyos at walang paggawa sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko, ang kailangan nating pananampalataya ay yung pananampalataya na pasusunurin tayo sa kagustuhan ng Panginoon at pasusunurin tayo sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. Yan ang kailangan nating pananampalataya. Kaya check mo yung pananampalataya mo. Okay. Naniniwala ka ba sa Diyos? Sumusunod ka ba sa Diyos? Gumagawa ka ba sa kalooban ng Diyos? Dahil ang kaaway, tandaan niyo yan, may paniniwalang may Diyos. Mabuti yun. Pero hindi sumusunod at hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. O basahin natin, mga kapatid. Total, ito na lang babasahin ko. Huwag kayong mag-alala. Ulitin ko, ayun ang gusto ng kaaway. Maniwala ka lang sa Diyos. Hanggang doon na lang. Merong Diyos. Okay, friend kayo ng kaaway pag... Pero huwag kang susunod. Huwag kang gagawa sa kalooban ng Diyos. Ayan. Para matutulad ka rin lang sa Kanya, yan ang gusto niya.
Pero sa gabing ito, dalangin ko na magkaroon tayo ng pananampalataya, uri ng pananampalataya, na pasusunurin tayo at itutulak tayong gumawa sa kalooban ng Diyos. Dahil pakinggan niyo ito, mga kapatid. James chapter 2. Dito na tayo magtapos, mga kapatid. James chapter 2 verse 17, it says, "Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead." Kung pananampalataya lang, wala nang kasama, patay. Okay? Eh, buhayin mo yan. Buhayin natin, mga kapatid. Sumusunod, gumagawa. Amen. But someone will say, "You have faith and I have works." Sabi dito, "Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works." So nga naman, no? Pakita mo yung pananampalataya mong walang gawa, walang pruweba, no? Pero yung pananampalataya mo may gawa. Kahit hindi mo na sabihin na may pananampalataya ako. Ako may pananampalataya. Hello, may pananampalataya. Kahit hindi mo na sabihin. Pag may gawa yung pananampalataya mo, kitang-kita yan, mga kapatid. Very visible po yan, mga kapatid. Now in verse 19, "You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble." Mga kapatid, hallelujah. Yan yung sinasabi ko kanina. Hanggang doon lang ang gusto ng kaaway. Maniwala ka lang na mayroong Diyos, tama na. Okay, kaya ang daming tao sa mundo ganyan, naniniwala lang na mayroong Diyos. Walang pagsunod, walang paggawa sa kalooban ng Diyos. Ayan, mga kapatid. Kaya ang demonyo hanggang ngayon, demonyo pa rin kahit may paniniwala sa Diyos. Hindi pa rin ligtas, hindi pa rin nagbabago. Dahil yung pananampalataya niya ay walang gawa, mga kapatid. Okay? "But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" Mga kapatid, for the second time. "Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar?" Sa gawa siya na-justify, mga kapatid. "Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect?" Again, mga kapatid, the faith, kagaya ng demonyo, na walang gawa, kulang, mga kapatid. Pero sabi dito, mga kapatid, by works, faith was made perfect. So the completion of our faith is through our works. When we work it out, mga kapatid. Amen. "And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God." Okay? Hindi lang yun. Yes, Lord, naniniwala ako, nandyan ka, meron ka. Pero mga kapatid, ang patotoo na ang tao ay may pananampalataya, may paggawa yan. Mga kapatid, gaano kalaking pananampalataya meron ka para hindi ka na makagalaw? Na-paralyze ako, pastor, kasi yung laki-laki ng pananampalataya ko. Hindi na ako makagalaw, pastor. Okay, wala kang pananampalataya, yun lang. Okay. "You see then that a man is justified by works and not by faith only." Mga taong nabubuhay sa pananampalataya, kailangan mabuhay tayong gumagawa sa pananampalataya. Mga kapatid. Yes, paano kami, pastor? May business kami. Di, lalo ka pang dumalangin sa Panginoon. Okay? Na talagang ikaw ay manatili sa pananampalataya. Hindi ka aasa sa anumang mga bagay dahil ang taong may pananampalataya sa Diyos lamang umaasa.
Hindi ko sinasabing itigil niyo yan, magtinda ng ganito, mag-business ng ganon. Hindi ko sinasabing itigil. Pero dapat ang tignan mo, yung tulong ng Panginoon. Siya yung gumagawa. Siya yung nagbibigay ng customer, no? Siya yung nagli-lead, mga kapatid, no? Mga kapatiran na naglalakod yung palengke niya. Huwag natin tignan yun. Pag ito kasi, pastor, nawala, mamamatay na ako, pastor. Hindi pwede. May Diyos tayo. Siyang bumubuhay sa atin. Sabi niya, alam niyo ba, yung mga maya na yan? Hindi nagtatanim, hindi nag-aani, pero pinapakain sila ng Ama. Tandaan niyo ito. Higit pa kayo sa mga maya. Amen. Sa Diyos po tayo umaasa. Okay? Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Na hindi dapat ito maligtas, mga kapatid, si Rahab. Pero nailigtas dahil sa kanyang pananampalatayang may gawa. Sabi niya, nabalitaan ko, kunana. Kayo ay dumaan sa ganito, biniyak ng Diyos ang dagat, nabalitaan ko. Kitama? Nabalitaan niya lang, walang nag-Bible study sa kanya. Nabalitaan niya. Pero naniniwala siya kaya sabi niya, paglulusob kayo dito, ay spare niyong pamilya namin, ha? Huwag niyo kaming papatayin. Dahil naniniwala siya sa mga Hudyong ito na kasama nila ang Panginoon. Naligtas siya at gumanda pa nga yung buhay niya eh. Naging kalahi pa siya ni David at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may magandang dulot. Amen. Pag sinabi itong harlot, mga kapatid, patutot, kumbaga sa panahon natin parang pukpok ito. Pero ang pananampalatayang may gawa ay may magandang dulot. Kaya please, yung paniniwala natin sa Diyos, dagdagan natin ang pagsunod, paggawa. Dahil yung buhay niya nagkaroon ng magandang direksyon, magandang kinabukasan niya, mga kapatid. Ultimong ang Panginoong Jesucristo ay dumaan din sa lineage kung saan nandoon si harlot na si Rahab, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Kagaya ni Abraham kanina. At kagaya nitong hindi Hudyo ito, mga kapatid. Hallelujah, na nabigyan ng magandang buhay at pag-asa dahil sa kanyang pananampalatayang may gawa. For as the body, mga kapatid, without the Spirit is dead, so faith without works is dead also. Kung paanong ang katawan na walang Espiritu, patay. Ganon din ang pananampalatayang walang gawa. Enough of this, mga kapatid. Okay? Wag ganyan. Dapat ang pananampalataya natin ay tinutulak tayong sumunod. Dapat ang pananampalataya natin ay pinapagalaw tayo na gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Dahil ang mga taong nasa pananampalataya ay kinakailangang nabubuhay sa pananampalataya. Ulitin ko, saan ka ba nabubuhay? Church, saan ka ba nabubuhay? Ang taong nasa pananampalataya ay kailangang nabubuhay sa pananampalataya. So lahat, mga kapatid, ginamit dito ang demonyo, ginamit dito si Abraham na Hudyo, ginamit dito si Rahab na makasalanan. Amen. Yung demonyo, mga kapatid, walang gawa, walang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, demonyo pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ligtas. Si Abraham, yung pananampalatayang may gawa, mga kapatid, na justified, lahat ng ginagawa niya, nagiging katuwiran para sa kanya. At ang pangako ng Diyos sa kanya, kahit patay na siya ngayon, ay buhay na buhay pa rin. Dahil sa kanyang pananampalataya na may gawa. Amen. At itong si Rahab na makasalanan, nakarapat dapat mamatay sa Jericho ito. Lahat sila pinuksa sa Jericho. Kasama dapat si Rahab.
Kasama siya pero dahil sa kanyang pananampalataya, amen, iningatan niya yung mga spies. Amen. Naniwala siya sa Diyos ng Israel. At hindi lang siya, mga kapatid, naligtas kasama ang pamilya niya, kung hindi, nagkaroon pa ng magandang istorya. Ang buhay niya, mga kapatid. Kung ang pananampalataya natin ay may pagsunod at paggawa sa kalooban ng Diyos. Finally, mga kapatid, ang taong nasa pananampalataya ay kailangang nabubuhay sa pananampalataya. God bless us all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Manampalataya tayo at gumawa sa Panginoon. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. May gagawin ng Diyos, mga kapatid. Amen. May gagawin ng Panginoon. Amen. Kailangan lang natin gumawa ay sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, be not weary in well-doing. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ba kayo sa Bible, mga kapatid? Amen. Sabi ng Bible, every word of God is true. Every word of God is proven. Yan, sabi niya. He is a shield unto them that put their trust in Him. Naniniwala kayo sa word of God, mga kapatid? Sabi doon, mga kapatid, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Kaya magpatuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Patuloy lang tayong gumawa sa Panginoon. Mabuhay tayo sa pananampalataya. At isang araw, mga kapatid, amen, hallelujah, meron tayong tatanggapin sa mabuting Panginoon na pinaglilingkuran natin. God bless you, mga kapatid, amen. Hallelujah, glory to God. Manalangin tayo panandalian. Amen, sa gabing ito, praise the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Oh, praise God, Lord. We love you. We bless your name, Father. We thank you so much, Lord God. Thank you for the opportunity to serve you, Lord God, in the way, Lord God, of teaching and learning from your words, Father. I pray, Lord God, that you would continue to bless, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Every hearts that are receptive and attentive to your word, Lord God. Oh, Jesus, tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, na mainggan yung manampalataya at gumawa sa kalooban mo upang maging mabunga, O Diyos, ang aming mga buhay. Lord God, patuloy mo kami pagkalooban, Panginoon, ng kaloob ng pananampalataya, O Diyos. Dahil ayaw naming mawala sa pananampalataya. I pray, Lord Jesus Christ, hallelujah, na palaguin mong pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang magamit mo rin kami sa kalooban mo, mapaglingkuran ka namin, mamuhay kami ayon sa pananampalataya, O Diyos. Sa pananampalataya, alam namin, you are pleased by faith. And when you are pleased, Lord God, you bless, Lord Jesus Christ. You are a blessing, God, Lord. Ikaw ang Diyos na nagbibindisyon. Lord, tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Na sa kanilang paglilingkod, hallelujah, Lord God. Ipakita mong magagawa mo, Panginoon, ang iyong kagalingan, ang proteksyon, ang pabor, ang tagumpay, Lord God, hallelujah, ang anointing mo, hallelujah, ang kasagutan sa aming mga panalangin at hiling, maging sinabi mo, the desires of our hearts, O God. Hallelujah, Lord. Bendisyonan mo po ang iyong mga anak. Bless your church, bless your people, Lord. Samahan mo kami lagi na, Panginoon, Lord God. Pangunahan mo kami, lalo na kaming mga tagapagturo, Lord, pagkalooban mo kami lagi na ng mensahe mo at pagtuturo para sa iyong gawain, para sa iyong mga anak, sa ikalalago nila at ikatututo, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lord God, bless your church continually, Father. And let our Lord be magnified and be glorified.
Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, ingatan mo po ang bawat isa at dalangin ko po, Panginoon, o Diyos na nasa lahat ng dako, tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, according to their needs, Panginoon. Hallelujah. Pag makita mong panampalataya nila ngayon, Lord God, I pray, Lord, according to their faith, let them receive, O God, hallelujah, what they believe in you for the glory and praise of your name. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ninuluwalhati ka namin, mabuting Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, may pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. Glory to God, glory to God. Praise the name of the Lord. God bless you, mga kapatid. Palain tayo ng Panginoon, ng pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat. Amen. Mag-ingat din tayo at upang patuloy tayong samahan ng Panginoon. Pagkita-kita pa tayo sa mga gawain. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Praise the name of the Lord Jesus. Glory to God. Thank you, Lord.